na ano, wala, natamimi si COA chairman na Gamaliel Cordoba. Hindi niya kaya, durog ang COA. Kasi mayroon siyang commissioner na ang asawa kontraktor sa flood control. Ang hirap talagang idepense. Totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Thank you for the question, Your Honor. Actually po, based on media reports, yun po ang aming nagado. Based on Media reports. media reports? Yes. Kayo po, as commission, Lumalabas po na yun nga po, ganun po. So totoo na asawa, President and General Manager. So na-award yung mga yan while Commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction? Your Honor's personal position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Next question. Since you have admitted on record na meron ng potential conflict Yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? May I remind the Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm wrapping to up. wrap up the questions. Okay, simula po nung nalaman po namin yung matter na yon from media reports, ay nag-issue po ang Commission on Audit ng Sector and Cluster issued General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Lalong-lalo na po yung mga lumalabas, in general naman po, hindi namin in-specific, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga projects na yun. Tapos ito po ay the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung nakita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon, partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa pagdinig ng Kamara, siyempre pinag-uusapan na ang mga budget ng iba't ibang mga departamento at ahensya. Ngayon nasalang yung COA, yung Commission on Audit. Siyempre humarap sa pagdinig ng Kamara para sa kanilang budget yung chairman, si Gamaliel Cordoba. Si ACT Teachers Party List na Tenyo, Congressman Tenyo, ginisa si COA Chairman Cordoba at ang kanyang naging paksa, yung commissioner ng COA, ng Commission on Audit, si Mario Lipana, na ang asawa, si Marilo Lipana,
ay may-ari ng Olympus Builders Construction na may mga kontrata ng flood control at mga kalsada, road projects na umaabot ng 500 million. So sabi ni Congressman Tinio, Chairman, COA Chairman Cordova, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba bawal yan sa Constitution? Wala. Hindi na idepensa ni Cordova. Wala. Paano mo nga naman ididepensa yun? Alam nyo kung ano na lang nasabi ni Cordova? Ang hindi lang maganda sa mga sagot niya, sa tingin ninyo hindi niya nalabag ang mga batas, ang konstitusyon na nagbabawal sa ganyan, conflict of interest. Sa tingin ninyo, ang problema, ang sagot ni Cordova, it seems. It seems. Ang ibig sabihin ng it seems, sa tingin niya. Sa tingin mo lang, hindi sa tingin mo lang, talagang nilabag niya. Tinanong pa si Cordova, sa tingin mo may nalabag na Sabi niya, it seems. At ang sabi niya ni Cordova, yung chairman ng COA, pwedeng nakalabag daw kung nakikialam ito sa mga kontrata. Hindi kung nakikialam. Hindi sinabi doon na kung nakikialam sa kontrata. Bawal. Conflict of interest. Kasi madali mo lang sabihin, hindi naman ako nakialam sa kontrata eh. Hindi. Ang nakalagay sa konstitusyon at ang nakalagay sa batas, bawal sa isang opisyal ng gobyerno na yung kanyang pamilya, I canceled my Midjourney subscription because this AI does everything I need. I can upload my own photos and o siya ay may interest, siya mismo. O ngayon, pwede niya bang sabihin na, wala naman akong interest diyan sa mga kontrata ng gobyerno? Paano mo nasabing wala kang interest? Yung asawa mo, kontraktor. At ano ang trabaho ng COA? Ay di siyempre, busisiin. I-audit yung mga projects ng DPWH. Tapos COA commissioner ka, napakataas ng pwesto mo. Tapos yung asawa mo, kontraktor sa DPWH at hindi small-time na kontraktor. 500 million nga ang nakuhang kontrata sa isang flood control projects. Ito yung itong si Marilo Lipana, asawa ni Mario Lipana na commissioner ng COA, ito yung first nominee ng vendors party list ni Diwata, kung maalala nyo. Mabuti na lang hindi nanalo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, wala, nahirapan si Mario Lipana ay si COA Chairman Cordova na idepensa. Indefensible naman talaga yun. Ang hirap mong idepensa yun. Malaking insulto yun sa kanya. Kasi dapat naman siya, COA Chairman, ini-enforce niya yan. Kasi COA ikaw yung inaasahan na magpapatupad ng batas. Check and balance. I-check mo. I-audit mo ang mga proyekto ng gobyerno katulad ng DPWH. Tapos asawa mo, kontraktor. Kahit anong sabi ni COA Chairman Cordova na yung commissioner niya, pwede daw na mababiolate ang konstitusyon at ang batas kung nakikialam ito sa proyekto. Kahit hindi nakikialam, hindi sinabing ganun. Ang sinabi sa batas, hindi pwedeng mayroon kang interest directly or indirectly. Wag niyang sabihin walang interest si Commissioner Lipana ng COA doon sa negosyo ng asawa niya. Asawa niya yon. Ibig sabihin wala siyang interest doon. Napakaano naman yan. Napakaano naman yan. Anyway. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.